ang isang teritoryo. Nag-iiba ang takbo ng buhay kapag may kahati. Hanggang saan aabot ang agawan sa isang isla sa Tawi-Tawi, kung saan ang dalawang nilalang ay parehong handang lumaban. Madalas daw sumisilip dito ang isang Indo-Pacific crocodile. Wala raw itong pinipiling oras sa paghahanap ng pagkain. Sinasabayan din daw nito maging ang bangka ng mga mangingisda na pauwi sa kanilang komunidad. Kaya ang mga buwaya nakaabang umano maging sa ilalim ng kanilang kabahayan. Sa pier na ito, hindi lang bangka ang dumadaong. Nakaabang din dito maging ang mga buwaya. Sa pagmamasid namin dito sa pier, napansin ko, ang daming kalat dito sa paligid. Ang sabi sa amin, no, delikado daw itong mga ganito, itong mga tumpok-tumpok na kalat nito nagsasama-sama. Kasi kadalasan, yung mga buwaya, nagpupunta o nagtatago sa mga lugar na kagaya nito, nag-iintay lang ng maaatake. In fact, may nakita nga kami isang karnino, yun, no, parang paa ng hoofed siya. Isang hita ng hayop ang nakita naming palutang-lutang sa tubig. Either baka, kambing, na hita. Wala na ibang parte ng katawan, yung paa na lang ang naiwan. So, posibleng kaya dito naglalagay yung mga buwaya. Isa ito sa mga pagkain ng mga buwaya. Because they're predators, yung opportunity para makakuha sila ng pagkain mataas dito sa lugar na ito. Kaya nga daw tuwing hapon, may mga nakikita sila dyan dati na lumalangoy lang, palampas-lampas lang, nag-aabang ng makukuhang pagkain. Kilala ang panglimasugala na tirahan ng mga buwaya. Ito rin ang pinakamataas na bilang pagdating sa pag-atake ng mga buwaya sa Tawi-Tawi sa tala ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy or MENRE Tawi-Tawi at Crocodilosporosus Philippines Incorporated taong 2025. At tila lumalawak daw ang teritoryo nito. Lalo na ang dati umanong mga isla na walang buwaya, mayroon na rin daw ngayon. Isa rito ang Isla ng Buwan. Yung nauna, 2023. Actually, kami yung mga residente dito sa Barangay ng Buwan, gusto rin namin na i-report sa munisipyo o kaya sa province. May kami lang tulong kung paano ito matigil ang pag-atake ng buwaya. Ngayong taon, may naitalang 6 na biktima ng buwaya sa Buwan. Bakas pa ng katawan ng pangingisdang sina Abdal Japuri at Palasay Dionga ang mga sugat sa pag-atake nito. Naggawa ako ng bangka, wala akong naisip kahit isang tao. Nabidlaan lang kong nahawakan. Ang isip ko, wala naman daanan. Sino ito? Hindi ko naramdaman na saktan ako may sakit. Pagtingin ko ganyan, akala ko ahas. Siya pala, parang kahoy lang o ano man, hitapon. Nabidlaan ako. Si Palasay naman, nasa laot para maghanap buhay ng maatake ng buwaya. Hanap buhay, bigla na pumunta sa laut, may naat na. Lubak na ko sin buhaya yan to. Pero nakita ko, bigla siya lumutang. Sinagat na ko. Sa mismong palikuran naman nila, inabot ng buwaya ang paa ni Tatay Buharin sa hibin. Bang lapitad lang, maalis agliman ha, mag-ayal na ako. Pag-usitan pa ako magsambahayang. Tag na, nanwilit ako bihayan. Narito na ako nakutkot at pilit. Si Al, mga lisag 5. Napikil ko, atin na, way roon. Atin na, napikil ko dyan to. Sipon ko yung baran ko. Yung pagligtas ko, nakit-kit na nini. Pagkit-kit, pagtamling ko, nasipa ko kuhan ko yan yung naman buhaya. Na makaalis na siya. Hindi raw nila alam kung kailan lalabas ang buwaya. Kaya ang bili niya sa kanyang mga kapitbahay, yung pangatod talang tabuaya, atin niya. Yung mga sila yan, mangutkot dyan sila, mga baka to. Arapon sibay kita mahal di kanila. Si Jasmel naman, nagpapahinga sa kanyang bahay nang biglang hinablot ng buwaya.
Ini nang namamon biya dumad tumamamon nagkita da kami cellphone. Parang na biya shock pagkatapos doon nasa baba na bigla niya ko binitawan. Parang naisip ko parang ano yung namamatay na ko doon sa ano sa baba. Kasi bihira na yung tao na nakaligtas doon sa baba. Maswerte raw na buhay ang lahat ng inatake ng buwaya sa kanilang barangay. Actually, yung atake ng buhaya dito sa aming barangay, halos lahat nangyari ito ay sa umaga. Hindi magpunta sa laot, ganyan, pag wala kayong kasama. Kasi pag wala silang kasama, baka mag-atake yung buhaya. Actually, nagplano yung si Kapitana, may curfew kami. Dapat wala na yung mga bata sa pantalan, hindi na sila magpalakad-lakad. Sa Tawi-Tawi, isa lang ang panglima sugala sa 4 na munisipyo na may naninirahang buwaya. Ngayong taon, dumami, umakyat yung frequency of occurrence ng crocodile attacks dito sa amin. Mandato po yan ng opisina na magkakabit po kami ng mga signages sa mga sitios areas na may reported sightings of crocodiles po. May panahon daw na mas aktibo ang mga buwaya, kaya mas mataas umano ang naitatalang pag-atake nito. So since mas active po yung ating mga crocodiles ngayong breeding season, nababanggit po sa atin na mas madalas silang nakikita kahit umaga. So posible po yun kasi sila ay again nagtatravel ng long distances para po maghanap ng mate. Nagsisimula ang kanilang pagliligawan sa buwan ng Nobyembre hanggang Enero. Breeding season po ngayon, again mas aggressive po yung ating mga crocodiles, kaya po posible din po na dumagdag yon sa factor kung bakit nagkakaroon tayo ng attacks. Sa ganitong panahon, dapat umanong iwasang magkaharap ang tao at buwaya para wala umanong masaktan. Unfortunately, hindi para natin naabot yung barangay buuan. Yung sa strategy natin na yon, of course, yung pag mag-aiisi na tayo, sasabihan natin na dapat yung mga tao natin sa community, lalayo sila. No? Gusto din natin na palakasin talaga yung cultural belief namin dito. Tinatawag po namin sila apo. And through that apo, itong mga tao natin, iniiwasan nila yung si apo. Pero para sa mga taong nakaasa ang hanap buhay sa dagat, paano naman ang kanilang kita at pagkain? Pwede din magrekomenda sa atin na there are areas na pwede sila doon mangisda na instead na dyan sa lugar na kung saan nandyan yung mga crocodile po natin. Plano rin daw ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy o MENRE Tawi-Tawi na simulan ang rehabilitasyon sa mga bakawan. Kalimbawa na rehab na talaga natin yung mangrove, tapos marami na din siyang pagkain. Hindi na po siya magiging kalaban ng mga tao kasi hindi na sila pupunta doon. Then at the same time, yung tao na din, regulated na rin, alam na nila na that area na-declare na po na protected area. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.